Mag-asawang Diskaya, nilaglag ang pangalan ng mga korap na opisyal. Sa naglalagablab na pangalawang pagdinig, hindi lang si Sara ang dumalo. Suportado din ng kanyang asawa at ng kanilang counsel. Walang preno ang pahayag ng dalawa. Kahit mataas na tao sa gobyerno, wala nang takipan. Binuksan na ang Pandora's box na magpapasabog sa malalim na korupsyon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat inilahad ni Curly ang dahilan, bakit nila ibinulgar ang mga politiko? Paano nila sasagipin ang kanilang sarili sa poot ng taong bayan at galit ng mga opisyal? They are stuck between a rock and a hard place. Medyo kaiba sa unang pagdinig. Binasa ngayon ni Sara ang kanyang pinag-isipang pahayag para walang sablay. Siguradong nasa tabi ng mag-asawa ang kanilang high-paid counsel nang itinayp ang kanilang sasabihin sa harap ng Blue Ribbon Committee. Sigurado yan. Pagbilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Nung una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ayon sa pahayag ni Sara, na habang nagtagal ay tila ba sila ang nilapitan ng mga gustong humingi ng suhol, pero wala silang magawa. Sumabay sila sa agos. Tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Yeah. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH. May punto din siya. Ipinaliwanag naman na noong una ay hindi sila pumayag dahil sa iligalang pinagagawa sa kanila ng mga gahamang engineers at korap na mambabatas. Pero kalaunan ay dahil sa matindi ang kanilang pangangailangan sa pera upang suportahan ang malaking pamilya at sustentuhan ang kanilang mga empleyado, nadawit na rin sila sa tiwaling sistema ng departamento. Correct. Binanggit din na dahil sa naiipit na ang kanilang negosyo, lumulubog sa hirap at lumalaki ang utang ng kumpanya. Napilitan na raw silang makisakay sa kalakaran kahit labag sa kanilang kalooban. Isiniwalat nila na kontrolado ng mga korap na mambabatas ang mga proyekto sa tulong ng mga tiwaling opisyal ng DPWH. Pero, sino kaya ang mga ito? Malaki ang punto nila. Nawala ng preno si Curly. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGAP Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eleandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo. Sunod-sunod ang pinangalanan ni Curly. Pero kung akala mo natapos na siya, diyan ka nagkakamali.
Napakaraming opisyal mula sa iba't ibang distrito ang binanggit na humihingi ng suhol, kasama ang notorious na si former district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ilang beses na itong tumanggi sa pagkakasangkot sa Wawa at Sims Builders. Pero hindi lamang si Alcantara ang sikat na ibinulgar ni Curly. May dalawang pangalan itong isiniwalat na mataas ang katungkulan sa pamahalaan. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo. Base sa pahayag ni Curly na tumatanggap ng 25% sina Congressman Saldico na siyang chairman ng small committee na nasa House of Representatives na kasama sa gumagawa din ng insertion sa Malaki pondo ang puntos nito. pagtapos ng Yung BICAM. dalawang mag-asawa na Binanggit ito. din na isa sa nasa itaas na kailangan bigyan ng porsyento ay ang speaker na si Martin Romualdez. Nilaglag na Pero ang sa mga kabila ng tiwaling pagpulgar, sinagip ni gobyerno. Curly ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Walang duda na magkakaroon ng napakaraming press conference at mga media interview ang mga nabanggit na opisyal Kanya-kanyang- upang magtanggol ang kanilang pangalan at Ano yan? mariitanggi ang Hugas mga kamay. paratang laban sa kanila. Nako. Siyempre, wala silang magagawa kung hindi itanggi ito. Hugas Ano kamay. naman, hindi basta-basta ang akusasyon ng mga diskaya dahil bukod sa salita lang ang kanilang pinanghahawakan ay wala silang record o lagda o anumang matibay na ebidensya upang makasuhan ang mga sangkot. Lalo pat nadamay ang pangalan ng dalawang mataas na opisyal, ang chairman ng small committee at House Speaker. Magmimistulang hearsay ang kanilang paratang at walang patunay kung hindi ang kanilang laway. Siguradong nagulat ang mga senador sa isiniwalat ng mga diskaya, pero ipinahayag ni Curly ang dahilan kung bakit bigla ang nilantad nito ang mga pangalan ng opisyal na sangkot sa mga flood control scam. Ano po, bali ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Tatago Hindi na. naman po namin talaga kailangan mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, ano po, Laglagan mas na. mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang plus. sila. Dahil noong una, ginamit nila kami. Tag dito mas mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang sila. Dahil noong una, ginamit nila kami pero sa panahon nung kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At ito na yan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga, ano pa po, undelivered, ano pa po, obligations. Okay, we have overshoot our time limit. I'm sorry. Base sa pahayag ni Curly, para bang tinanaw niyang pakikisama sa mga tiwaling opisyal ang kanilang pagbigay ng suhol. Pero ngayong sila ang nangangailangan ay walang tumutulong sa kanila. At ito ang tunay na dahilan kung bakit na tinabla ang mga opisyales. Mari. Lantarang nilaglag na ng mag-asawang diskaya ang pangalan ng mga korap na opisyal. Walang preno ang pahayag ng dalawa kahit matataas na tao sa gobyerno, wala nang takipan. Kumbaga, binuksan na nga ang Pandora's Box. At ang dahilan bakit nila inilahad ang mga tiwaling politiko ay dahil parang lumalabas na tinalikuran sila sa panahon ng pangangailangan. Pero ngayon, Sagipitan. paano nila sasagipin ang kanilang sarili sa matinding peligro? Hindi batang sabi. Ang may kasamang pantas, magiging marunong. Ngunit sa hangal, kapahamakan ang tulong.